I of said, all yes. of all those facts being alleged. We cannot. That is my I think position. Senator want to Judge make it clear. Cayetano agreed with Yes, you. yes. I Senator said, Judge Pimentel. even myself, I am not in favor of taking judicial notice kahit may magsabing pwede. I'm sorry, Minority Leader, if it made it appear that I'm speaking for you. I'm agreeing with you na mahirap mag-decision ngayon on dismissal based on the grounds na binigay sa atin nila Senator Bato and Senator Bongo and our other colleagues. To clarify, before I recognize Senator Bato, the chair, as it understood the point raised by Senator Cayetano, is that the basis of the two grounds raised by Senator Bato in seeking a dismissal Three Can- grounds, Mr. three grounds, Presiding. Yeah. cannot be taken judicial notice of by the court, and that these facts must be obtained, if at all, and or ascertained from the parties involved. In this case, the House prosecutors and the 19th Congress members who signed. That is the understanding of the chair. Naangalan ko yung motion. The motion actually is unconstitutional, ano, in the opinion of this representation, because according to Article 11, Section 3, Paragraph 6, per sentence lang yung babasahin ko, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. So tignan natin mga fellow senator judges, sole power. So ibig sabihin ng sole power, tayo lang ang may kapangyarihan, ang Senado lamang ang may kapangyarihan na mag-try and decide. So litisin ang isang impeachment case at hatulan, desisyonan. Ngayon kung aayaw tayo kaagad, ni hindi natin na-try, ang try is litis, palabas yung mga facts para ma-apply natin yung judgment natin sa facts, wala na pong matatakbuhang ibang body. That's why a motion which cuts short the entire process is unconstitutional. And then, same article, Section 3, Paragraph 4, basahin ko ulit ito, pero paulit-ulit ko na ito sinasabi when we were in legislative session. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. I believe, and I think I'm correct, that the impeachment case against the Vice President falls exactly under the facts assumed in Paragraph 4. This is the articles of impeachment filed by at least one-third of all the members of the House. Lampas-lampas pa nga sa one-third of all the members of the House. Therefore, what should the Senate do? Trial by the Senate shall forthwith proceed. So, trial means we bring out the facts so that we can now apply what is the mandate of the Constitution. Mag-decide tayo given the facts. Should that impeached official continue to remain in office, or should that impeached official be removed from office? High-ranking government official. So kung makita po natin, in two constitutional provisions, andun yung word na try, andun yung word na trial. So wala po tayong choice but to respect, lalo na ito, we fall squarely under this subparagraph 4 which I just read. We have to respect the decision of the overwhelming majority of the members of the House of Representatives, more than one-third, because they are also the representatives of the people. If they find something worthwhile charging a high-ranking government official with an impeachment and impeaching that official, the Senate has no choice but to hold the trial. Bakit? Yung mga representatives ng taong bayan sa House of Representatives, gusto rin makita ng taong bayan, did they act properly? Did they act justly? Ano bang ebidensya nila? Ilabas yan.
O kasi kung wala ring ebidensya, sinayang yung oras, sinayang yung resources, next election, lagot kayo sa inyong constituents. And then at the same time, a trial necessitates respecting the rights of the parties. We are also respecting the right of the impeached official kasi kaya nga tawag sa kanya, impeached officer na siya eh. So, na-tarnish na nga actually ang kanyang reputation in public service ng House of Representatives. The trial will give that impeached officer the chance to clear his or her name and at the same time maybe rebuild his or her reputation, Mr. President. And then, since the presiding officer, when we adopted the rules, when he made the motion to adopt our rules, we did not only adopt our Senate rules on impeachment, we also adopted some rules of the rules of court and then some circulars and some amendments. In a court proceeding, ito by analogy, we are actually like a court. In a court proceeding, since the judge should observe the cold neutrality of an impartial judge, yung mga pagkakamali or pagkukulang alleged sa complaint, sa information, it should be the affected or aggrieved party which should raise that before the judge or before the judges in a collegial body. Yun po yung tamang kilos ng cold, neutral, and impartial judge. Let the parties point this out to us. Therefore, even if you want to entertain this, although ako sabi ko it's unconstitutional, we cannot entertain this, in the normal court processes, this may even be premature to entertain because let's await the answer to be filed by the impeached official. Tignan natin if she, the impeached officer, will point this all to us. And then, sabi ko nga, ang daming facts na kailangan natin malaman. Did yung mga 10 days, 3 days, and then it requires familiarity with the rules of the House. So, Mr. President, for all these reasons, I object to the motion, but my anchor argument is that it is unconstitutional. The Senate, as the impeachment court, cannot cut short the process by dismissing an impeachment complaint, Mr. President. Thank you. Senator Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am. Salamat po, Mr. Presiding Officer. I too object to the motion of Senator Judge De La Rosa. A motion to dismiss is not found. Hindi po nahahanap itong motion to dismiss sa Rules of Procedure on Impeachment na literal ka-adapt lang po natin. At kung mayroon man, hindi Senator Judge ang magre-raise nun, kundi ang defendant. Si Vice President Sara Duterte ang dapat mag-raise niyan. Higit pa po, naniniwala ako na hindi po tayo pwedeng kumilos unilaterally sa dismissal ng impeachment complaint nang hindi pa natin naririnig kahit isang salita mula sa prosecution, ni isang salita mula sa defense tungkol dun sa di umanong constitutional infirmities ng impeachment complaint. Ang due process ay nagre-require na bigyan natin pareho ang prosecution at ang defense ng oportunidad na madinig sa bagay na ito. Ang landmark Philippine Supreme Court case, ang Tibay versus Court of Industrial Relations, GR number L46496, February 27, 1940, ay inisa-isa yung mga essential elements o tinawag nitong cardinal primary rights ng due process, partikular sa mga administrative o quasi-judicial proceedings. Kasama po dito ang the right to a hearing, that the tribunal consider the evidence presented, that the decision must have something to support itself, and
the existence of substantial evidence. The decision must be based on the evidence adduced at the hearing. At wala pong panlabas o hindi totoong mga bagay-bagay ay dapat mag-impluwensya sa outcome doon. Ang pinaka-basic tenet ng due process ay yung karapatang marinig. Kung yung mga parties nga po ay hindi nabigyan ng oportunidad lumahok sa proceedings, itong impeachment court ay magiging vulnerable sa isang atake na nilabag natin ang due process. At sa pananaw ko, sila'y magiging tama. Ang rekomendasyon ko po ay, bago magdesisyon ang body na ito sa usaping ito, i-notify po muna natin ang prosecution at ang defense tungkol sa motion ni Senator Judge De La Rosa at bigyan sila ng sapat na panahon magsumite ng kanilang comments sa bagay na ito. Gusto ko rin pong gawing of record, Mr. Presiding Officer, na batay sa pagkaintindi ko, yung alleged infirmities ng articles of impeachment ay kwinestyon sa harap ng Korte Suprema. Nasa Korte Suprema na po ang usaping ito. At wala naman pong TRO na ibinaba ang Korte Suprema. Mr. Presiding Officer, maintaining the view that the parties should comment on the question made before this body, para po sa akin, ang impeachment court ay dapat lamang po tayong mag-rule sa motion pagkatapos nating ni-require yung parties mag-comment dun sa motion ni Senator Judge De La Rosa within that sufficient period of time as the good presiding officer may determine. Pending this, minimaintain ako po, Mr. Presiding Officer, ang aking objection sa motion. Salamat po. Thank you, Senator Ontiveros. What is the pleasure of Senator Judge Villanueva and thereafter Senator Judge Cayetano? Thank you very much. Senator Judge Villanueva, you may proceed. Thank you, Mr. President. Unang step ay Mag-continue. manunumpa Manunumpa ang muna. Senate President bilang presiding officer. Pangalawang step, pasusumpain niya kaming lahat ng mga senador bilang senator judges. Kasunod niyan, finally, once and for all, babasahin sa amin ang articles of impeachment. Pero lahat ng yan, maaring hindi umabot sa isang oras. Kasi originally, ang magiging presentation muna nung articles of impeachment bago daw mag-convene bilang impeachment court. Ayon sa pagkaalam namin sa konstitusyon at sa rules of impeachment, yung kwinento ko po yung sequence of events. Manumpa ang presiding officer, manumpa ang senator judges, babasahin ang articles of impeachment. Then, kailangan po ba yung prosecution team ng House yung magbasa on the floor nung articles of impeachment o pwede na yung Senate Secretary as the clerk of court ng impeachment court? Ang naging practice ay yung House prosecutors ang nagpe-present ng articles of impeachment. Pero kung base lang sa Senate rules of impeachment, maaring simpleng opisyal dito o assigned person sa loob ng Senado ang magbasa ng mga ito sa amin bilang senator judges once convened na kami as impeachment trial court. Pero ma'am, confident kayo na kapag nag-motion, makakakuha kayo ng enough votes para suportahan ng mga senador? It shouldn't even require. Hindi na Sapat kailangan? na, no. Ayon sa mismong konstitusyon, hindi kailangan yung approval ng majority para lang simulan ang aming tungkulin sa impeachment process. Pero kung kakailanganin pa ng isang motion, yan ang aming gagawin ni Senator Coco. So pag nag-motion kayo, no more debates, no more nabutuhan, dapat tuloy na agad yung... Ideally, sasabihin lang ni Senate President na inaaprubahan niya yung aming motion. Kasi even that, hindi na sana kakailanganin kung lamang sinunod namin ang konstitusyon na upon receipt of the articles of impeachment transmitted by the House, forthwith, ituloy na namin ngayong linggo ang Senate impeachment trial. Sen? Ba't ngayon po, bakit hindi po yung June 2 nung pagka-resume nyo, in-erase nyo na po agad yung issue na to na dapat mag-convene? Dahil batay sa konstitusyon at batay sa naging practice kahit nung nakaraang mga impeachment trials,
hindi na kinailangan ng kumbaga lesser mortal tulad ng isang motion sa floor para lang gawin ang pinakamataas na utos at obligasyon na nanduroon na sa konstitusyon. But since we are here now, kumbaga last 3 days na lamang, down to the wire tayo, sige, kahit yung extraordinary motion ng pagmo-motion pa sa floor, gagawin namin. Kahit ideally, kung ginagawa lang ng Senado ang aming talagang tungkulin ayon sa konstitusyon, dapat sana hindi na kailangan ito. But what prompted you po na gawin to mamaya? Dahil huling 3 araw na po natin sa 19th Congress, kailangan, kung hindi man nung February 5, kung hindi man nung June 2, ngayong June 9 onwards to 11, simulan na po namin ang impeachment trial. Kasi ilang beses sinasabi ni SP Cheese na very powerful ang plenary. So parang laging decision ng plenary ang masusunod. Very powerful ang plenary sa aming legislative functions. Most powerful, above all, above the Senate, above the House, above the Supreme Court, even above the President, most powerful ay ang konstitusyon. At sinasabi sa konstitusyon, hiwalay ang aming legislative functions kung saan most powerful kami bilang Senado sa non-legislative functions. Magkahiwalay yung dalawang iyon. At sa non-legislative function ng impeachment trial, wala nang ibang kailangan magsalita kundi ang konstitusyon mismo kung amin lamang pakinggan at sundin. Si SP Cheese po kasi, he's under the belief na kahit may mag-motion, kailangan pa rin pagbotohan ng plenary. If it comes to that, since he is the presiding officer, do you think you will have the support po ng majority of the senators if it comes to a vote? Unang-una na, sa plenary ng session bilang Senado, pwedeng ang presiding officer mismo, ang Senate President o ang presiding officer, ang mag-approve or reject ng isang motion. Hindi kailangan kaagad ipasa sa amin para pagbotohan ang bawat motion, kahit simpleng motion. Ganon din, pag dito sa usapin ng impeachment trial, we will still be a Senate, magmo-motion kami. The Senate President has all the power and I would say the obligation na to rule favorably sa motion namin iyon. Kung kailangan pang umabot sa pagboto, kung ipasa pa niya sa amin sa plenary, well, Jinggoy. SP Pro Temp, Jinggoy Estrada. Ma'am, yung pag-convene po ba ng Senate as an impeachment court, is that optional? Oh, definitely not. Definitely not. Kapag ang maging pananaw namin at ugali namin ay optional lang, yung pag-convene bilang impeachment court, susuwayin namin ang konstitusyon. Kami pa, Senado. At yun yung sinabi ko kanina na hindi kami papayag sa minority. Hindi ako papayag bilang senador na kami pa ang Senado ang susuway sa konstitusyon. Ma'am, ito ba na karoon kayo ng concern na mukhang may move to kill the impeachment case arbitrarily? Kaya nag-decide na kayo na mag-motion dito? Well, sila na ang nagsasabi na bukod sa convict or acquit decision, may option pa na dismiss. Walang ganun po sa konstitusyon. Wala rin pong ganun sa rules on impeachment. No? Sila na yung pinapaaga yung valedictory speeches ng mga graduating senators. May lumalabas na kung ano-anong mga concerns na kung magva-valedictory na sa Martes, baka kulang ang mga tao sa Miyerkules. And alam naman natin, kailangan natin ng sacrosanct quorum na yan to transact business. Kaya ngayon pa lang, kahit frustrated kami na hindi kami simpleng sumunod sa iutos ng konstitusyon na pagtanggap ng articles of impeachment, forthwith, proceed with trial. So itong huling linggo, itong huling 3 araw ng sesyon, sige, gagawin namin yung extraordinary motion para lamang simulan yung opening rights ng impeachment trial. Pangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat ang desisyon ng plenaryo ng mas nakararami. The plenary of the Senate is the supreme body of the Senate. It gets to decide anything and everything. Although at first instance, it can be decided by the Senate President, but ultimately, it will have to be confirmed and affirmed or rejected for that matter by plenary. So yung June 11, June 11, So, ibig sabihin, sir, June 11, Nasa na tayo? sir, isa na lang. Hindi Ibig po, Brad. sabihin,
sa June 11, babasahin yung articles of impeachment and then thereafter, magko-convene kayo sa impeachment court. At doon din namin pagpapasahan anumang mga motion kung meron mang gagawin, anumang mga objection kung meron man, anumang tanong kung meron man. Ang dulo nun ay magko-convene ng impeachment court kung yan na magiging pasa ng Senado at i-issue yung summons sang-ayon sa aming rules para bigyan ng panahon sumagot ang Vice President. Pero since Ito yung postponement to June 11, sa inyo lang po, hindi yung full time makakawa. Nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules, if I may direct your attention, it only refers to the Senate President. The Senate President shall set the date when the prosecutors will present the impeachment complaint. Ngayon, initially, yung Senate President, tulad ng sinabi ko, but plenary can decide otherwise if they should decide to do so. Sir, sabi mo kung pagpapasahan sa June 11, so ibig sabihin pwedeng hindi matuloy yung June 11? Ang dami ko na kasing naririnig ng mga nagsasalita dito na miyembro ng 19th Congress, di ba? So, pakinggan natin lahat yung kanilang mga moson. Kabilang na yung binanggit mo kanina na sinabi ni Senator Amy. So, pakinggan natin lahat at sa dulo, pagbobotohan lahat yan ng mga miyembro ng 19th Congress without prejudice to the 20th Congress deciding otherwise or in the same light given the fact that the 19th Congress cannot bind subsequent Congresses or any Congress for that matter. Pero sir, would you insist na Balik sa'yo, Nympha. Apa, sorry sir. Pero mag-insist kayo na mag-convene kayo sa impeachment court sa June 11? What do you mean by magi-insist, Nympha? Again, we will decide all of these things in accordance with what the plenary wants and in accordance with our rules. Yung rules namin, plenary din ang nag-decide nun eh. Tandaan mo aaprubahan namin yung rules din. So, plenary ang magde-decide kung anong rules ang i-approve namin at kung anong gagawin namin. In the natural course, yes. Yun ang dapat mangyari. Unless, as I said, may mag-motion, may mag-object, magbotohan, in the end, plenary will decide. But that is what our rules provide. My answer is yes. June 11 SP. Men. Sir, yung June 11 SP, hindi pa talaga siya nakataga sa bato kasi pwedeng pang yung plenary magsabi na wag na mag-convene sa 11. Nakataga sa bato in the sense na yun na yung panahon na darating ang mga miyembro ng Kamara dito dahil wala nang ibang petsa pang naiiwan. Huling araw na namin yun. But the convening, meaning, pag nag-decide yung plenary na wag mag-convene sa 11, walang magko-convene. Ginawa yan dati Nag-decide doon sa impeachment ni case ni Erap. Nag-decide sila i-convene 6 days after. Sa impeachment case ni Chief Justice Corona, nag-decide sila na wag mag-convene ng Disyembre, mag-convene na lamang ng Enero. So, may mga president naman kaugnay nun. Ang kaibahan lang nito, tatawid ito ng panibagong kongreso. Ulitin ko, ang 19th Congress, no Congress can bind subsequent Congresses. Hindi kami pwede magpasa ng tinatawag nating irrepealable law. Hindi kami pwede magpasa ng isang bagay na hindi na pwedeng galawin o baguhin pa ng susunod na kongreso. So anumang pasa namin ay binding sa amin, pero hindi binding sa susunod na kongreso. So wala nga kasiguraduhan yung June 11 SP. Kunwari mag-decide ng plenary today, na walang magko-convene sa June 11, then ma-overpower, sir. Kung mag-decide ang plenary today na hindi magko-convene sa June 11. Yes. In theory, yes, but I doubt that. I doubt that that will happen. Bakit, sir? Mula lang. I doubt lang. Duda lang ako na yan ang mangyayari dahil maliwanag naman ang tinatalaga ng rules maliban na lamang kung may maliwanag at klarong basehan at rason para hindi gawin yon. Pero sa dulo, pagbobotohan pa rin yan. But sir, nothing prevents your colleagues from saying, hindi na naman natin ito matatry, pasa na lang natin sa 20th Congress. Nothing prevents them, yes. As I said, nothing prevents anyone from making a motion, nothing prevents anyone from putting it to a vote, nothing prevents anyone from objecting, but ultimately, it will be debated and put to a vote. So ano yung Ano? Pwede rin po mapaaga, like this week na. Kung may mag-insist, Pwede naman, pero anong point ng hindi ko pwedeng pigilan, ulitin ko pero anong point na magsaset tayo ng date para nga sana pag-usapan to at magawa yung ibang bagay kung buong linggo pa lang to, yan din yung pag-uusapan natin araw-araw. So, papakiusapan ko sana,
na hanggat maaari, tapusin namin yung kinakailangan trabaho ngayon. Maliban kasi dun sa mga panukalang batas, nasa dyaryo na rin naman ngayon, mahigit 300 ang kailangan namin i-confirm ng mga opisyal. Hindi lamang mga kalihim, mga opisyal ng Constitutional Commission, pati na rin mga miyembro ng Armed Forces, mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at saka Department of Foreign Affairs na mahigit 1.5 buwan hindi makakapagtrabaho ng buong buo kung hindi sila mako-confirm. SP, kailangan nyo talagang sorry. May mga nagbabanggit po na yung mga delays and postponement. Eventually, kababagsakan niya, hindi na talaga matutuloy. Hindi ko alam kung anong hugot nila, pero gaya ng sinabi ko, sa dulo, plenaryo magdedesisyon sa lahat ng bagay na ito. Nifa? Yes, SP. Kung hindi kayo mag-convene as impeachment court bago kayo mag-adjourn, magsisis, walang impeachment court. So, walang tatawid sa next Congress. Tama po ba? These are all hypothetical. These are all hypothetical questions. Again, kayo naman nagtanong kayo, may posibilidad ba na hindi? Sabi ko, may posibilidad. Ngayon, lahat na nagtanong, di na matutuloy. Hindi naman ganun yun. Di ba? Hindi naman ganun yun. Nagtanong kayo kaugnay nun, sinabi ko, may posibilidad. Pero hindi ko sinasabing yun ang mangyayari. I'm just being honest and frank and straightforward that there is that possibility always, always. But it has never happened in the past. Pero sir, may study na kayo, di ba? Well, once nangyari pala, nung nag-walk out yung prosecutors sa impeachment ni dating Pangulong Estrada, kung maalala nyo, nag-withdraw ang prosecutors doon, ha? Sabi nila, ayaw na nila. At ang sabi ng Senado, isususpend na muna namin to hanggat hindi kayo nagpapakita hanggang nag-EDSA na. Tapos in-archive na lamang yung impeachment. Ganun na nangyari doon, ha? But again, wala namang nagplano, wala namang nagsabi, pero kung tatanungin nyo, posible ba yun ng mga panahong yun? May sumagot naman din siguro, oo. Sir, can you walk us through the process kung paano Gusto mo run na lang para mabilis-bilis tayo. kung paano po ninyo napag-desisyonan na i-move yung After LEDAC, that's why we came out with a notice. That's why we came out with a notice in the afternoon of Thursday, May 29, right after LEDAC. Dahil kaya nga hinabaan ko na yung sulat sa House of Representatives na pinabigay ko sa inyo para doon na nakalagay lahat. At doon na nakalagay yung sagot sa lahat ng pwede niyong tanungin kung bakit. Pero hindi pa kiusap. from the President? No, it did not. Ano yun? Decision ng House at Senate leadership. I was not even able to tell Martin, the speaker, about that. He found out through the letter that I sent him. So sariling decision yun, sir? After consulting some of our members as well. Pero SP, bago nyo po nilabas yung parang proposal nyo na calendar months ago, hindi pa po ba alam na may mga ganito karami pang 12 priority bills, may 300 na uupo sa CA? Hindi, dahil yung mga ina-appoint ng presidente, kaya ad interim ang tawag, in-appoint niya to in the course of the recess. Hindi naman yun in-appoint ng mga panahong yon. Pangalawa, usually sa LEDAC, nababawasan yung bills na iti-take up dahil hindi naaabot. Itong LEDAC na to ang pinag-usapan, ano pa ba yung kayang gawin dahil sayang naman. Advanced stage na yung mga bill at pwedeng ihabol pa sa 19th Congress imbis na magsisimula na naman sa simula pagdating ng 20th Congress. Sir, yung usapin kung pwedeng tumawid sa 20th Congress, yung impeachment, meron na ba kayong pag-aaral na ginawa? Kasi malamang yun na maging issue. Paano nyo i-address yun? Meron, may president yan sa US Congress. Ang isang ehemplo din, kayo naman, simula na naman tayo, napag-usapan na natin yan dati. Ang isang example din yan, yung SET. Yung mga kaso ng SET, tumatawid ng Kongreso. Dahil 6 na taon yung term na pinagdedebatihan sa protestang yon. Bagaman nagpapalit ang mga maestrado ng korte, nagpapalit ang mga miyembro ng SET, tumatawid at tumutuloy pa rin siya. Pero wala pang eksaktong pinagbobotohan ang plenaryo kaugnay sa bagay na yan. So, pwedeng pagbotohan yan ng plenaryo ng 19th Congress. Pero ano man ang desisyon namin, hindi pwedeng i-bind yung 20th Congress. So, pwedeng magkaroon ng ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House.
desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw sa anumang usapin. Sir, may implication kung merong magiging senator judge, ang ngayon palang sinasabi, itaga nyo sa bato, hindi may impeach si BP Sara. Desisyon at pasya nila yon, hindi para sa akin na husgahan yon. Pero Sinasabi ng ilang kongresista na takot kayo at may pinoprotektahan si Vice President Sara Duterte kaya nauurong daw ang impeachment proceeding. Senador, sagot. Igan, hindi ko trabaho tulad ng mga kongresistang yan. Maging sunod-sunuran at sumunod sa gusto ni Speaker Romualdez. Ang Senado ay hiwalay, independyente, at gagalaw ayon sa nakikita naming tama at nararapat. Nung inupuan nila ang impeachment na mahigit 2 buwan mula Disyembre hanggang Pebrero, wala naman kaming nireklamo at hindi kami nagsalita. Ngayon, wag din nilang panghimasukan ang desisyon at gayon din pagpapasya ng Senado kaugnay sa bagay na ito. Opo. Kung nabagit nyo pong sinusunod nyo lang ang batas, pero ang balik din sa inyo yung forthwith, no? Yung agad-agad. Ano ba talaga yung, bakit iba-iba interpretasyon? Although yung mga framers ng konstitusyon, binabanggit na nga na dapat walang delay, Senador. Nangyari, Igan, mahaba yung sagot, pasensya na. Okay. Nakalagay sa rules ng Kamara, the Secretary General shall immediately transmit to the Speaker, hindi forthwith, anumang impeachment complaint na inihain. Hindi yan sinunod at ginawa ng Kamara. Immediately ang nakalagay sa rules nila, Tapos ngayon, babalikan kami at sasabihin forthwith, immediately, ibig sabihin yan. Kung yung mga prosecutor mismo, kung yung mga nagreklamo mismo ngayon, pabanjing-banjing noon, wag naman sila biglang magmadali ngayon at pumapormang pinagsasabihan kami sa dapat namin gawin. Okay. Pangalawa, yung karanasan natin kay Chief Justice Corona, former President Estrada, at yung mga naudlot na impeachment tulad dun kay Mercy Gutierrez na ombudsman dati. Opo. Lahat yun, sinampa yung impeachment bago mag-recess, nagsimula ang trial pagkatapos ng recess. Dahil bawal mag-impeachment trial kapag walang sesyon ng Senado. Itong impeachment complaint, inihain ng Kamara 2 oras bago kami mag-adjourn. Hindi kami utusan ng Kamara, hindi ako sumusunod dahil gusto lamang ng Speaker ng Kamara na ma-impeach ang ikalawang Pangulo. Gagawin namin ang aming trabaho ayon sa batas, ayon sa pananaw ng Senado, nang hindi sunod-sunuran lamang sa gusto ng isang tao o ng kabilang Kamara. Okay. Kung susunod sa batas, gusto marinig sa inyo, tuloy pa ba ang impeachment trial o patay na po? Sa June 11, magkakaroon ng schedule para basahin ang impeachment complaint. Walang nadagdag, Igan. Dahil ang pinaka-pwede lamang naman namin gawin ay ito. Mag-issue ng summons, mag-convene, sumumpa, mag-issue ng summons. Hanggang dun lang. Opo. Ngayon, ayon sa batas, 10 araw pinakamababa ang binibigay sa nasasakdal Na sumagot. para sumagot. So kung June 3 kami nag-convene, 10 days para sumagot, hindi pa namin alam kung hihingi siya ng extension. So June 13 siya sasagot. Kung June 11, June 21 siya sasagot. Tapos na ang termino ng kongreso nito, pati ng mga prosecutors. Pagdating ng June 30, hindi po na sila otorisado na mag-appear sa kaso. Hindi naman po pwede na panig lamang ng nasasakdal ang papakinggan namin nang walang kabilang panig. Opo. Ngayon, kung ang tanong mo, Igan, ay, bakit hindi nyo naisipan to? Babalik yung tanong sa mga kongresistang gigil na gigil. Bakit hindi nila naisipan yan nung inupuan nila ng 2 buwan yung mga impeachment complaints para lamang ihain sa huling araw ng aming sesyon. Tapos ngayon ay mamadaliin kami. Okay, so yung tanong nga, buhay pa ba ang impeachment o hindi natatawid sa 20th Congress? Magkaiba ang opinion ng mga senador dyan, Igan. Napakinggan niya nung isang araw. Iba ang opinion halimbawa ni Senator Tolentino sa kabilang banda. Iba ang opinion ni Senator Risa at ni Senator Pimentel. Yung bagay na yan malamang, Igan. Pagbobotohan namin bago namin talakayin yung impeachment kung saan malayang makakapagsalita at debate ang mga miyembro ng Senado kaugnay niyan. Pero may oras pa o panahon pa? May oras at panahon para gawin yung sinasabi ko. Igan. Okay, June Dahil 11, isang araw lamang naman. Ulitin ko susumpa, ibabasahin ng House, susumpa kami, magko-convene kami, mag-i-issue kami ng summons. Opo. Yung 4 lamang naman yun ang gagawin. Okay. Ngayon, bakit
third reading pa namin next week. Okay. Kung hindi namin ma-second reading yan ngayong linggong ito, patay na po yun. Magsisimula ulit yan sa 20th Congress. Sayang naman po yung mga batas. So yung June 11 tuloy na, Senador? Yun po yung setting na pinadala ko at wala naman pong nagmusyon para baguhin yun. Paagahin man o ipagpaliban. Nag-ooperate kami, Igan, sana maunawaan ninyo, sa mga musyon at mga botohan. Lahat ng ginagawa namin, botohan yan. Okay. Bagaman hindi nyo napapanood na nagbobotohan, ibig sabihin, lahat ay sumang-ayon. Kaya anumang presiding officer, kung ako o sino man, palaging sinasabi, is there any objection? Pag wala, tuloy namin pwedeng gawin yung gagawin namin. Opo. Pag may nag-object, magbobotohan yan, Igan. Opo. Pag walang nag-object, ibig sabihin, lahat ng nandun nakarinig, sumang-ayon at hindi tumutol. O, balikan ko lang yung unang tanong. So hindi ka takot Apo. at hindi mo Ano? pinoproteksyonan si VP Sara Duterte, Senador? Hindi, Igan. Siguro sa tinagal-tagal ko sa pamahalaan at paninilbihan sa publiko, kailanman ay hindi ako nagpasa base sa takot. Pero kailanman din, hindi ako tagasunod ni numan. At kung yung mga mambabatas na yan ay tagasunod ng speaker na gustong i-impeach si Vice President Sara, hindi po ako kasama sa listahan yon. Reaction lang sa 88% daw sa isang survey na gusto marinig si VP Sara Duterte magpaliwanag sa impeachment trial. Dapat naman talaga at maganda naman talaga yun para masagot yung mga katanungan na ginagawa na rin naman yata ni VP Sara ngayon. Tulad din naman ang ginagawa ng mga mababatas, Igan. Nilalabas na nila yung ebidensya sa media kaugnay ng impeachment complaint. Demokrasya tayo. Okay. Malayang pwedeng sumagot sa ano kailanman ang sino mang nais magsalita. Okay, huli na lang po. Nabanggit Opo, ni Senator Tolentino na may continuing violation ng Senado sa hindi pag-usad ng impeachment process. Opinion at pananaw niya yun, sabi ko nga. Pero iba din ang opinion at pananaw ng ibang mambabatas. Pagbobotohan namin yan, Igan, sa takdang panahon. Malamang, sa June 11, lahat ng mga bagay na yan mapag-uusapan, mapag-debatihan, at tiyak ko pagbobotohan. Maraming salamat, Senate President Chis Escudero. Ingat po. Salamat, Igan, sa ating taga-sabay. Ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So hindi